para sa, para sa aming anak na si Pichi. Ako po si Ruth Sabiliano, ina ni Pichi Ibon Sabiliano. Nak, sa mga oras na ito, kung kami ay narinig na kung nakikita mo kami na hindi kami galit ni Papa mo. Ang gusto lang namin ay bumalik ka sa amin at Ibon, anak. Yung hirap at pagod, baliwala lang sa amin yun. Ang mahalaga sa amin ay magkakatapos ka sa pag-aaral. Naalala mo ba, nak, na bawat opportunity na dumating sa iyo, nakasuporta kami kahit mahirap na mawalay ka sa amin. Dahil sa galing at talino mo, nak, nakaalala na nagtitiwala kami sa iyo. Hindi namin kaya na mawala ka sa amin. Sa may hawak sa aming anak ngayon, nakikiusap kami sa inyo na maawa kayo, ibalik niyo ang aming anak na si Bizibon. Super Pinas TV. Super Pinas TV. Ito po ang karugtong ng pagdinig sa Senado, mga kasuper. Sobrang emosyonal ang nangyari sa panawagan ng isang ina na nawawalang estudyante na si BG Von Sabiliano ng UP Los Baños na pinaghihinalaan umanong na recruit sa mga CPP-NPA. Kaya umano umabot sa Senado ang isyong ito ay dahil wala raw aksyon ang universidad at tila pinagtatakpan pa nga nila ang recruitment na nagaganap sa loob ng eskwelahan. Sa UPLB Chancellor, sa inyo pong lahat, nakikiusap po kaming mag-asawa na tulungan niyo po kami na may balik sa amin ang aming anak na si Bizibon. May pamilya din naman kayo. May anak din bilang magulang, lahat gagawin niyo dahil walang magulang na mangarap na masira ang kinabukasan ng ilang anak. Walang magulang na mangarap na masama ang anak. Walang magulang na mangarap na magiging NPE ang anak. Talaga nga namang hindi masusukatan ang sakit na kapag mismo ang minamahal na anak ay nawalay sa piling ng isang magulang. Ano ba ang say nyo dito, mga kasuper? Please continue, Bobby. So, yung isang BP Center ng Academic Affairs is na-meet din ko yun. Anong sabi niya? So, ang sabi nila is parehas lang ng estudyante na nagbibigay sa akin. Kapag ni-report ko daw, mas lalong mapanganib si BG, pati kami sa pamilya niya, mga kapatid at kaibigan at kaklase ni BG. Bakit ganito gusto nilang itago ang pagkawala ng anak ko at hindi ipaalam sa mga agency? Patuloy lang po ang pag-antabay, mga kasuper, at maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Huwag po ninyong kalimutang mag-like at mag-share ng mga videos natin. Walang magulang na naisin na wala ng buhay na umuwi ang kanilang mga anak para maibalik. Tanging pakiusap ko naman naming mag-asawa na masiguradong ligtas ang aming anak at maibalik sa amin ang aming anak na buhay at pagkatapos sa kanyang ambisyon, pagkatapos siya sa pag-iskila sa kanyang ambisyon sa kanyang buhay. Nak, please, nak, nakita mo kami ngayon, narinig mo ba kami ngayon, please, nak, maawa ka, bumalik ka na sa amin, nak. Okay na, thank you, Miss Rosabiliana. Pasensya ka na. Taka, bigyan yung tubig. How old is DB? BG is 22 years old, sir. 22. Your Honor, 22. So hindi na minor. Yes, yes, Of Your Honor. age na. Oo. Go ahead. Nag-promise sila na puntahan ang grupo, ang kilusan nandoon, nag-community works ang aking anak para panaugon at pababain si BG. Kahibalo di ay mo kung asa pangitaon ang mga estudyante kong mamising. Bakit hindi nyo ginawa nung hindi na nag-attend ng klase yung bata last March? Baka nasib pa natin si BG para hindi mag-NPE. Nganong ang faculty ang makighangyo sa student organization para ipagawas ang anak ko. Dili ba kamo ang otoridad o kamo nay karon ang sunod-sunod na lang sa mga nag-recruit kay BG? Nahirapan ka na. Nawala ko, sir. Sandali lang, sir. Sige lang, kung ikuan ko lang, i-translate ko lang. Kung magbisaya ka, i-translate ko lang. Sige, continue. Translator muna ko.
sa UP administrations, nagsalig mi ninyo nga sa pag-eskwela ni BG Ibon sa UPLB mahimong maayo ang iyang kaugalingon. Puhunong sa... I trust- Hinto muna. Sa UP administration, nagtiwala ako sa inyo na yung pag-aaral... Ano pangalan ng anak mo? BG Ibon. BG. Yes, BG Ibon? Your Honor, oh. BG Ibon na magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Yes, Your Honor. Continue. Safety unta si BG kay dormers man sa Women's Residence Hall sa sulod sa UPLB campus. Safe sana Safe. si BJ Ibon dahil naka-dorm siya sa loob ng UP campus. Pero hindi pala safe Hindi pala safe kasi nawala. kasi nawala. Sige, go ahead. Kasi yung March 23 ng hapon, hindi na nakabalik si BG sa dorm. Galing pumunta ng isyu ng 2 PM pero hindi na nakabalik. Sa nga gihimo sa UPLB para ipabalo sa kanamo. Walang notice na binigay ng walang tawag na binigay ng Women's Dorm or UPLB administration na nawala na ang aking anak since March 25 pa. Even tumatawag, tumatsat sa akin kasi sa Form A ng Women's Residence Hall nandyan ang aking name, contact number in case of emergency sa aking anak. Break muna. Professor Agpawa, pasensya ka na, wala dito UPLB. UP Diliman lang muna tanungin ko, at least this is pertaining to student affairs. Meron ba kayong pulisiya na kapag ang estudyante ay hindi na pumapasok? In her case, March pa nawala ang bata. Yes, Hindi Your Honor. pumapasok. Yes, Your Honor. March pa. Hanggang lately lang, wala man lang ginawa ang school na makita sana ng teacher, hindi na pumapasok. Dapat i-refer ito sa administration and the administration will call up the parents na ang anak nyo hindi na pumapasok. Wala ba tayong ganong pulisiya? You have the floor. Dali lang, Baba. Yes, Thank you, Senator. I may only be able to speak for UP Diliman Chancellor, Senator, but we have that policy. In fact, we are increasing our means to establish links with parents, guardians of our students. Usually, ang naka-indicate lang sa mga student profile nila yung parents. But because we have students who come from every nook and cranny of the country, ang nilalagay ko kasi nilang mga pangalan, kapag may emergency, either hindi ko makontakt dahil walang signal sa lugar, o mahirap pong papuntahin sa Maynila upang tumugon ho doon sa concern ng anak. So we've been trying to get our students to also identify the names of their closest relatives in the metro. Minsan nga ho kahit yung significant other nila o kaibigan, para ho siguradong meron kaming ma-inform o ma-contact kapag ho may mga instances na in this case nawawala, or in more common instances pag nagkakaroon ho ng mental health concern yung mga estudyante, which is a prevalent concern among our students these days. Thank you. So, konti lang ko siguro, Senator. Before the implementation of the data privacy law, actually malaya nga ho yung universities dati to inform the parents of their children's grades. Dahil lalo pa ho nun, minors pa, so okay lang magpadala. But with the implementation of the law, of the said law, hindi na ho siya naging feasible unless ho hingan din ng permit, ng consent yung student na mabigyan ng copy ng grades yung kanyang mga magulang. But what I'm saying, Senator, is that I think that's an added layer of I would really say a concern, pero added layer dun sa hirap din na ma-inform yung parents. But there are exceptions really. Halimbawa ho, pag may mga life and death, threatening situations. Covered, meron bang taga-data privacy commission dito? Covered pala yan? Yung bawal i-share sa parents yung grades ng anak na ako nagbabayad ng aking tuition fee ng anak ko. Hindi ko alam kung ano na performance ng anak ko. Pero anyway, you know the law. Yes. That's the law. Provided ba yan ng Senator. Data Privacy Act? Wala Yes, tayong Senator. magawa kung gano'n yun. Pero for us parents, di ba? Parang I very know. I understand. ironic. If Go I ahead. may continue po, Senator. Pero as I was saying, may mga exceptions. Gaya pag may life and death situation, I think it's basic
that we go ahead and inform the parents, the relatives, or the guardians of our students kapag may ganong instance o na life-threatening. Or in some other instances, pag nawawala nga ho yung estudyante. Okay, thank you. Thank you very much. Bob, continue. After you, we will ask the OJ their opinion about this. Continue. Hindi ba na alarma nga BG Ibon is a graduating student coming first semester ng 2024-2025 school year. Wala nag-file ang aking anak ng leave of absence. Yung undang na siya, eskwela lang, mag-undang na lang basta, unta, mas concerned ka mo as educator para tawagan ang parents nga nung i-sacrifice ni BG ang cum laude sa ding niya. Hindi nag-file ng leave of absence si BJ, tapos hindi ba kayo na-alarma na hindi na siya pumapasok? Ano ba yung sinabi mo? At i-sacrifice niya ang cum laude standing na kanyang anak. Sayang, cum laude standing ng anak mo. Kinabang nito, NPA lang. Sige, go ahead, continue. Hindi ako doctorate o professor, sir and ma'am. Administrative staff ako sa Department of Education, Caraga Administrative Region, Division, Magusan del Sur. But I know that there are policies and guidelines that administrator must follow to ensure the safety and protection of students under their care, if they truly care. Pabalik ako sa Mindanao last July. Tinawagan ako ng isang vice chancellor ng Student Affairs. Ang sabi niya, hindi makababa si BG dahil nag-report ako sa Malacanang. At naka-high alert ang military. Sino itong vice chancellor na ito? Janet Salva, sir. Janice? Janet Salva. Janice Salva. Janet Salva. Janet Salva. Imbitahan nga natin ito. Kung ayaw mag-akuan ni Sampina mo, bakit ganun na yung pag-iisip ng mga tao sa gobyerno ng ngayon? Continue. Kasi yung si Vice Chancellor is during pag-usap namin doon sa Office of the Chancellor ay nag-promise siya na pumuntahan yung aking anak na nandun pumuntahan yung aking anak na community service doon sa community. Yung pag-meeting namin. Saan ang community? Anong community? Hindi ko alam kung saan, sir. Kasi, Pero alam niya na nag-community service yung anak mo? alam niya pag ni-reveal niya pag mayroon akong communication doon from Presidential Action Center. In the first place, in the first time, for 2 weeks, hindi niya ni-reveal na may alam siya na community service. Nahadlok ako og natingala na missing. Takot ako at nagtataka. Bakit na missing? Na missing akong anak, Ang nag-NPA, aking anak. pero ika-offer sa UPLB, i-cover up ang iyang absences. Kasi daw, sinabihan ako na huwag mag-alala dahil hindi babagsak ang anak ko. Gagawin nilang internship kunyari ng ilang opisyal lang ang makakaalam. Mag-exam lang daw siya kung kinakailangan. How many parents na gaya ko na ganun ang aksyon ng isang university? Huwag na hanapin ang bata, ayusin na lang ang school record at hope na sana makabalik pa siya ang buhay. Sa amin ni Mrs., we don't care anymore kung mabagsak ang anak namin. Gusto lang naming bumalik siya sa amin ng buhay at maayos. Iuwi namin siya sa Mindanao para makita ng mga kapatid niya at hinahanap ng ang ate nila at ang lola niya. Noong July 12, nakita ko ang aking anak na si BG sa isang picture na pinost sa League of Filipino Student UPLB. Immersion sa Lupang Tartaria, Cavite. Last June 16 na na-share sa Facebook ng Kabataan Party List Southern Tagalog.
Bumalik ako sa UPLB at pinakita ko ang pictures at tinanong ko kung authorized ba ito ng school. Authorized daw, kaya nag-request ako na i-confront ang officers ng LFS UPLB. Pero ang sabi sa akin, binigay nila ang number. Tapos ako mag-contact sa kanila at hanggang ngayon wala pa silang binibigay na number. At sana maka-query ko sa mga organization just like Sakbayan UPLB, Anak Bayan UPLB, Gabriela UPLB, Kabataan Party Sergeant Tagalog at League of Filipino Student UPLB na alam ko ito ang mga posibleng membro sa aking anak para makapagtanong sa kanila on the situation of my daughter's BG Ibon. I am worried for myself. Sa akong bana-bana, if they really want to help the parents of a missing student, the administration can just call the UPLB student involved in the Cavite immersion and arrange a meeting, and the UPLB administration replied to my query of the President Action na they will assist the family. Kasi ang reply sa university during the query of my whereabouts of my daughter sa Philippine Action Centers, Mr. Your Honor, is they will assist the family.